Alright, now, meron ako ituturo na medyo madugo kasi kailangan nakikita nyo yung board. Kasi magsusulat ako ng konti. Although wala akong isusulat na words, susulat ko lang mga codes. Isusulat ko sa buong board yung lahat ng philosophies. Tapos makikita nyo ang relationship ng isang philosophy with each other. Okay, tandaan nyo ang philosophy, may tatlong genre. Okay, yung isa yung classical. Everybody say classical. Modern. Contemporary. Now, tatandaan nyo, ang unang-unang philosophy sa lahat, yung tinatawag nating naturalism. Everybody say? Naturalism. Simple lang ang sinasabi ng naturalism. Ang sinasabi niya, nature. Alam nyo, ang maganda pag ako nagtuturo, ito ang sikreto, pag ako nagtuturo, kahit gaano kahirap, mapapadali ko kasi may kwento. Mahirap yung nag-aaral ka na hindi mo kayang ikwento sa katabi mo. Kailangan kaya mo. Sige, naturalism. Simple lang ang naturalism. Yung batang lalaking naiwan ng magulang na pinatay ng mga hayop sa gubat, na lumaki ang batang yan kasama yung mga gorilla. Pues matututunan niya yung lifestyle ng gorilla. Malamang lalaki yan, mahaba ang buhok kasi hindi naman nagpapagupit siya. Tapos 6 packs, no? Tapos marunong mag-bagging, gano'n, no? Naturalism. Tapos sisigaw siya ng, gano'n. Naturalism, yon. Ngayon, pero sabi ko, sige na. Okay na, totoo yun, tama yun. Pero tandaan nyo, may pwede tayong gawin para yung bata maging buo. Kailangan may gagawin yung environment para maging siyang buo. Yun yung tinatawag nating humanism. Everybody say? Humanism. Ang humanistic education means whole. Ito ang nasa likod ni Maria Montessori. Ito ang nasa utak ni Maria Montessori. Ng bata, hindi nung panahon niya, ang bata, pag pumunta sa school, hindi lang nakafocus on the 3 R's. Yung reading, writing, arithmetic. Hindi lang yon. Kailangan magawa mo siyang whole. Kailangan marunong siya magluto. Kailangan marunong siya magsusinong sira ng damit niya. Kailangan marunong siya mag-makeup. Kailangan marunong siya tumubid sa daan. Kasi kailangan buuin mo yung bata sa whole. Kaya pag tinanong, ang Montessorial education ay humanistic, ang foundation. Humanist, si Maria Montessori. May tanong muna ako sa inyong lahat. Everybody listen to me. Yung bata na nakita mong isang araw ay gumagapa, tapos after few days, nagulat ka kasi yung bata naglalakad, is that learning? Yes. Sagot? Yes. Sagot? Yes. No, that is development. Yun ang pagkakaiba ng learning and development. Okay, makinig lang. Ganito. Kahit pa hindi mo turuan yan, maglalakad talaga yan. Tama mali? Kung gagawin ng tao ang isang bagay na kahit hindi mo tinuro, matututunan niya, ang tawag doon development. Yun ang maturation. Ang development, quantitative or qualitative? Quanti or quali? Qualitative ang development. Ang quantitative, growth. Uy, tama? Yun ang pagkakaiba ng growth, development, at learning. Ang learning, tanong, ang bata matututo ba ng alphabet pag hindi tinuruan? Hindi siya matututo ng alphabet pag hindi mo tinuruan. Kaya yung hindi nakakarinig, hindi matututong magsalita. Is she born deaf? She was born deaf. That's why she cannot speak. Because she cannot speak what she cannot hear. Uy, tama? Yes. Kasi language is learning. It's not development. Pero ma'am, tinuruan mo, hindi naman kailangan makakarinig para maglakad. Uy, di ba? Yun ang difference ng dalawa. Learning and development. Be careful about that. As teachers, dapat alam mo yung development at alam mo yung learning. Alam mo yung sex? Yung sex ba? May pinagturo ba sa inyo? Sinabi ba ng nanay mo nung bago ka maghanin mo na, anak ka, ibababa mo. Tapos anak, ibubuka mo. Ha? Pag mong ipitin, masakit. Kailangan nakabuka. Ganun sinabi pa ba? Tapos sabi naman ng tatay, ganito papatigasin mo. Ha? Kasi tututok mo. Pag natutok, tsaka mo gaganunin. May gano'n ba ba? Because that's just development. Yung sa totoo lang, mas magaling ka pa sa nanay mo. Yan ang akala ko. Yung iba naman, hirap kayo mag-joke sa teacher pag ganyan. Hindi ng mga teacher virgin sila. Ang arte. Ano kayo maka-arte-arte sa akin, ha? Ang humanism, ito yung philosophy na ang gusto niya, dapat whole. Ang passion niya is whole. Pero may sabi dito, sige na, okay na. Buuin mo yan. Buuin mo man yan. Pero may chance magbago yan. Change. Ano to? Behaviorism. Everybody say? Behaviorism. Kahit pa binuo mo yan, pwede magbago yan. Behavior. Anong? Di ba may tayong kasabihan? Everybody look at me. Everybody. Pag tinanong kayo sa board exam, what is the proof of learning? Sagot nyo, change. What is the proof of learning? Change.
Now, as a teacher, should you see change? Sagot. Do you measure learning? Tanong, ang teacher ba what is the proof of learning? Do you measure learning? Do you want to measure learning? Can you measure something you cannot see? No. You cannot see. You cannot measure what you cannot see. Uy, tama? Can you improve something you cannot measure? No. I cannot improve something I cannot measure. Uy, tama? Because I have to see improvement by the way I measure. Do teachers measure? Do teachers improve? Okay. Now, question. How do you establish objectives? Sagot, behavioral. Your objective should be behavioral. Everybody, your objective should be? Behavioral. Again, your objective should be? Behavioral. Can you see behavior? Yes. Can you see behavior? Yes. You can see behavior. Now, tanong, pag tinanong sa boarding, why should objectives be behavioral? Sagot, because behaviors are measurable. Uy, you want to measure. Uy, tama? Yes. And you cannot measure what you cannot see. Tama? Yes. Okay, pag tinanong sa board exam, how do you state behavior? Sagot, state objective, sagot, behavioral. Paano? Behavioral. Bakit behavioral? Because behavior is something you can see. And therefore you can measure. Therefore you can improve. Uy, gets? Uy, gets? Okay, sabihin nyo kung tama o mali ang statement ng objective ko. The teacher will be able to enumerate. Tama, mali? Listen, the teacher will be able to enumerate the 12 regions with Zika virus. Yeah, sabi mo, the teacher will be able to enumerate 206 bones. Bakit sabi, imposible ma-measure ng teacher yung 206 bones. May problema ba sa objective na yun? The teacher will be able to demonstrate. Sagot. Sagot. Tama, mali? Tama, mali? Tama, mali? Mali. Bakit? Never magiging subject ang teacher. Uy, tama? Ang i-measure mo ba dito, teacher? Ang i-measure mo ba dito, student? Sino dapat ang subject matter ng objective? Okay. Ayos. Uy, ayos. Gusto ko nagkakamali kayo para natututo. Mali yung the teacher will be able to. Dapat the learner. The student will be able to understand. Tama, mali? Tama, mali? Tama, mali? Can you see understanding? Can you measure understanding? You cannot measure. It's wrong. Gets? Uy, gets? The student will be able to imagine. Tama, mali? Uy, sorry. Tama, mali? Tama, mali? Can you see imagination? Follow yun. Okay? So, kailangan behavioral ng objective. Bakit? Behaviors, nakikita. Alright. Nagbabago. Pwede mong mabago. Okay, what is the proof of learning? Change. How do you state objectives in? Sino dapat ang subject matter? Learner. The students. Okay, next. Sabi dito. Now, sa behavior, huwag niyo kakalimutan. May mga iba't ibang philosophers na pumasok dito. Ang isang pumasok dito ay si Pavlov. Sino pumasok? Classical conditioning. Ano daw? Classical conditioning. Tandaan niyo, ang classical conditioning may kinalaman sa environment. Saan may kinalaman? Environment. Sino pinag-usapan natin? Anong conditioning? It's all about environment. Bakit yung bata umiiyak pag pumapasok sa classroom? Kasi may trauma siya sa classroom. Environment. It's the environment. So you want to help learning, make sure that the environment is conducive to learning. Okay, pumasok sunod dito, ang naging refugee niya si Skinner. Sino daw? Skinner. Operant conditioning. Ano daw? Operant conditioning. May kinalaman sa reinforcement. May kinalaman sa? Reinforcement. Sino to? Skinner. Operant conditioning. Reinforcement. May positive reinforcement ba? Yes. May negative ba? Yes. Ang positive reinforcement ano to? Reward. Everybody ano? Reward. Ang negative reinforcement? Punishment. Reward strengthens the behavior. Everybody reward? Reward strengthens the behavior, while punishment weakens the behavior. Is that clear? Yes. Oh, is that clear? Yes. Ano mas magandang reward? Yung biglaan or konti-konti? Konti-konti. Okay, mas maganda yung tipong pag nakaipon ka ng 10 star, bibigyan kita nito. Kesa bibigyan kita nito pag nakakuha ka ng, pag nagawa mo to. So kaya mas maganda yung naiipon, consistency of that behavior. Okay? Sino nga yung P?
Sino yung P? Si ano yung ito? Ano to? Ano to? Ano to? Reinforcement. Positive is, it will strengthen. Negative is, it will weaken. Okay, tapos pumasok si Bandura. Sino pumasok? Bandura. Si Bandura ay social learning. Ano siya? Social learning. May kinalaman sa modeling. Everybody may kinalaman sa? Modeling. Sino pinag-usapan natin? Bandura. Ano to? Social learning. Ano to? Okay, sa modeling. Pag-usapan natin si Bandura, pag-usapan natin ang kwento ni Badong. Kwento ni? Badong. Okay, si Badong ay nakuha ng teacher yung kanyang attention. Everybody, ano nakuha? Attention. Kasi ang gandang maglakad ng teacher, nakuha ng teacher yung attention ni Badong. Yun ang first step to social learning. Attention. Everybody say? Attention. Dahil ang gandang maglakad ng teacher, pinanunod siya ni Badong at nakuha ni teacher yung attention ni Badong. Tapos pag-uwi ng bahay, naalala ngayon ni Badong kung paano maglakad si teacher. Nagkaroon ng retention. Everybody say? Retention. Nagkaroon ng retention, naalala niya. At pinractice niya ang lakad ng teacher, nagkaroon ng reproduction. Everybody say? Reproduction. Yung unang-una, ano nakuha kay Badong? Attention. Nakuha ni Badong? Attention. Pag-uwi ng bahay, anong naalala niya? Retention. Tapos ginaya niya? Reproduction. Kaya, kinabukasan, sinubukan niyang maglakad, kumembot kagaya ng teacher niya, nagpalakpakan ng buong classroom. Okay? Nagkaroon siya ng ano? Nagkaroon siya ng motivation. Everybody, nagkaroon siya ng? Motivation. Kaya mula noon, kumikembot na si Badong. Sino pinag-uusapan natin dito? Si? Ano to? Ano to? Makuha ang kanyang? Pag-uwi ng bahay? Nagaya. Kumembot. Nagpalakpakan. Okay? Now, ang sumunod dito ay ang tao, ang pangalan ay letter T. Sinundan ng H. Sino siya? Thorndike. Anong letter ang ilalagay ko dito? Theory niya. Ano to? Say that. Say that again. Connectionism. Everybody say? Connectionism. Merong tatlong laws na iniwan si Thorndike. Law of? Ano yung una? Exercise. Simulan natin ang readiness. Everybody say law of? Readiness. Exercise. Tapos, effect. Everybody say? Readiness, exercise, effect. Ang teacher ba nagbibigay ng diagnostic exam? Yes. Para malaman ang weakness. Para malaman kung ready. Uy, tama? Yes. Okay, ang teacher ba nagdi-drill? Yes. Nagre-review? Yes. Bakit nagre-review? Para makita ang readiness. Uy, tama? Yes. Ang teacher ba nagdi-drill? Yes. Yan ba ay readiness? Yes. Ano? Exercise. Okay, tapos yung effect. Uy, tama? Yes. Okay, pero meron pa si Thorndike. Actually, meron pa siyang naiwan na 4 na hindi masyadong kilala na pwedeng itanong sa board. Yung 4 na naiwan pa sa kanya. Ang una dito, ang natatandaan, yung pinaka-importante natatandaan mo, yung unang-una, yun ang tinatawag na law of primacy. Everybody say, law of? Primacy. Law of? Primacy. Kung ano yung una, yun ang naalala mo. Kita mo, hindi mo makakalimutan ang unang love mo. Diba? Yung unang sex mo, hindi makakalimutan yun. Diba? O, yung iba natawa kasi naalala ko, ang lousy ko. Hindi ko binuka. Yan. Ayun. So, tapos, ang hindi mo makakalimutan sa araw ng board exam, yung natutunan mo sa final coaching. Kasi yung law of recency. Everybody say, law of? Recency. Law of? Recency. Yung huli mong natutunan, hindi mo siya makakalimutan. Hoy, kaya sinasabi ko sa inyo, final coaching, napaka-critical sa atin. Doon namin binibigay lahat ng pwede namin ibigay. So, magkikita tayo sa unat sa dulo. So, next. Bakit ang naaalala mong teacher yung mga bongga, yung mga matitindi ang effect sa'yo? Kasi may tinatawag tayong law of impact. Okay, law of impact. Okay, ano yung impact sa bata nung learning na yon? Hindi mo makakalimutan yon. Tapos, bakit ngayon ang bilis-bilis mo matuto? Tinuro naman sa inyo ito dati, pero hindi nyo natutunan. Pero ngayon, galing-galing mo matuto. Kasi ngayon, ang tinitingnan mo requirement. It is now a requirement. Law of requirement. Mas madali mong matutunan ng isang bagay kung siya ay isang requirement. Sabi ng mamaya ko, uy, pakinggan nyo po. Mas mahalaga yung naiintindihan nyo bago ito. Sige, pag-aralan natin. Sabi natin, man is part of nature and therefore can learn from nature. Ano yun?
Pero kailangan may gawin ng environment para maging whole. Pero kahit paano gawin mo buo, siya ay pwedeng magkaroon ng change. Behaviorism. Sino yung P? Ano to? Ano yung E? Ano itong S? Ito. Reinforcement. Positive is? Negative is? Ano yung B? SL? Ano to? Ang kwento ni? Nakuha ang kanyang? Tapos? Sino to? Thorndike. Connectionism. Ano yung R? Ha? Readiness. Exercise. Effect. Pinakanguna. Pinakanghuli. Pinakamagandang impact. Impact. Tapos bakit magaling matuto? Requirement. Okay. Meron ngayong, may mga pinanganak na classical theories. Ang isa doon yung idealism. Everybody say? Idealism. Ang idealism, basta siya ay nasa thoughts. Pag yung isang bagay nasa thoughts ko, it exists. It exists because it's in my thought. Ang sagot naman ng isa, hello, kung hindi yan nakikita ng senses ko, never mind. Okay, ito si realism. Everybody say? Realism. Si realism. Sabi ng isa, pag nasa isip ko yung chair, ano yan? It exists. Sabi ng isa, hindi. It does not exist pag nasa isip mo. Kailangan makita ko siya. Sabi, si realism yun. Okay, may bagong pinanganak. Sabi ng isa, sige, ipakita mo yung chair na yan sa taong hindi pa nakakakita ng chair. Malamang gawin niyang hikaw yan. O gawin niyang decoration yan. Kasi wala yan sa nasa isip mo at wala yan sa nakikita mo, nandun yan sa nagagamit mo or napapractice mo. Use or practice, yun yung pragmatism. Everybody say? Pragmatism. Say that again. Pragmatism. Okay, now, ganito yan. Naalala niyo yung si Ariel. Yung sa, ano nga ba yun? Mermaid. Si Mermaid. Tapos may kinakanta siya. Anong kinanta niya sa ilalim ng dagat na part of your world, di ba? People who are people. Tapos nakakita siya ng tinidor. Ginamit siya sa supply. Diba? So, hindi kasi nakikita mo, nahawakan mo, o nasa isip mo, alam mo ba siyang gamitin? Yun yung pragmatism. Okay. Ngayon, nagtatalo silang tatlo. Sabi, sino ba talaga magaling sa kanila? Matalino, maraming alam ang utak, yung maganda, ang magaling mag-observe, o magaling gumamit. So, alam nyo na yun. Depende sa philosophy mo sa buhay. Okay. Now, may mga nag-develop pa dito. Sabi ng isa, alam mo may mga thoughts that are never changing. Sabi ng isang ganon. Na dapat ang teacher, tuturo yan. Kasi alam mo, si Magellan, kahit pa next generation, Magellan pa rin yan. So dapat lahat ng Pilipino alam yung Magellan. Okay. Never changing. Yan yung perennialism. Everybody say? Perennialism. Say that again? Perennialism. Kasi hindi siya magbabago. Tuturo mo siya. Kasi hindi siya magbabago. Siguraduhin mo sa teacher na meron yung bata niya because it's never changing. Okay. Tapos sabi naman ng isa, sige na, never changing. Pero ako, I want to focus on the basic. Okay. Si basic, sino siya? Essentialism. Sino siya? Essentialism. Basic, the essentials. Alam niyo sa review, makinig kayo sa akin. Sa review, importante, alam mo yung basic, alam mo ang essential. Ang pagre-review, hindi patalinuhan, hindi paramihan ng notes, hindi pakabalan ng reviewer. Ang sisiguraduhin ko sa inyo, ang laman ng libro ng CBRC, maliliit man yan. Ang laman yan, yung kailangan yung malaman for the boards. Yung Prof. Ed, yung Gen Ed, yung Yellow Book, yun lang ang laman. Ako kaya kong tapusin ang Prof. Ed ng one day. Bakit? I will focus on the essentials. Okay, kasi alam ko, hindi man lahat ang dito manggaling ang board. Pero sigurado ako, 90% ang itatanong sa board, masasabi ko today. Bakit? I am an essentialist. Kaya yun ang pinag-aaralan namin. Okay? Kaya ako may academic department, nag-review ng lahat ng mga materials sa lumabas. Sir, ito laging tinatanong, etc. Okay? Now, at tatandaan nyo, may mga, yung mga thoughts, they are the truth, or the thoughts, or the truth. Tandaan nyo, yung truth solves problem. Everybody, truth solves? Problem. Okay, truth solves? Problem. Problems. Are problems changing? Yes. Tell me, are problems changing? Yes. Should truth change? Common sense. Are problems changing? Yes.
Are problems solved by truths? So, should truth change? Yes. Okay, truth should change. Ito yung tinatawag na instrumentalism. Everybody ano ba? Instrumentalism. Okay, ang sabi, truth solve? Okay, and problems are? Changing. So, is there eternal truth? Sagot, is there eternal truth? No. Sabi ni Dewey, no. Pero siyempre, mga kalaban niya, sila Thomas Aquinas, etc. Okay, kasi Summa Theologia. Still remember? Okay. Ang nag-referee sa idealism at realism, si Thomas Aquinas. Si Saint Thomas Aquinas. Sino daw? Saint Thomas Aquinas. Okay, sa kanya di ba yung tinrove niya that God is, ano ba si God? Is God an idea or reality? Sabi niyo isa, you cannot see God, so God does not exist if you don't see God. But you can see the manifestation of God, so God exists. Di ba? Ganun yun. Yun yung Summa Theologia, okay, ni Saint Thomas Aquinas. Okay. Now, si John Dewey, ang sabi ni John Dewey, truth solve problems. Kaya sa kanya, education is or for life? Education is life or education for life? Ano, education is or for life? Is or for? Is or for? Is. Education is life. Education is life. Tapos sa kanya nanggaling yung pedagogic creed. Everybody say? Pedagogy. Say that again. Pedagogy. Say that. Pedagogy is the science and art of teaching children. Everybody say pedagogy. Pag pangmatanda, ang tawag doon, andragogy. Everybody say. Andragogy. Say that again. Andragogy. Pag matanda, gerogogy. Pero hindi pag-uusapan sa board nyo yun. Sa inyo, pedagogy. Pedagogic creed. Everybody say. Pedagogic. Sino nagsulat doon? Si John Dewey. Sino nagsulat? John Dewey. Ano, is or for life? Is life. Okay. Yun. Tatandaan nyo siya yung democracy in education. Everybody say? Democracy in education. Say that again. Democracy in education. Everybody say? Democracy in education. Alright. Sino? Si John Dewey. Okay. Alright. Ang sabi naman ito, okay, di ba yung kanina itong realism, siya yung pag hindi ko nakikita, wala siya. Uy, tama? Yes. Ang totoo lang yung nakikita ko, di ba yun ang kanya? Uy, tama? Yes. Eh ngayon, okay, para makita ko yung chair, I should choose to see the chair. Because kahit nandiyan ang chair, pag pinikit ko, I don't choose to see it, I will not see it. Okay, therefore, it is my choice that will make anything exist. Existentialism. Everybody say? Existentialism. Say that again. Existentialism. The key word to existentialism is choice. Everybody, ano daw? Choice. Piliin mo. Pag binigyan mo ng freedom to choose, yung bata, existentialist. Okay? Na teacher yon. So, ganun. Basta guys, tandaan lang ninyo, kailangan hiintindihan yung mga keywords na bumabalot dun sa words. Alright. Sabi dito, use and practice. Ano yon? Pragmatism. Ano daw siya? Say that again? Pragmatism. Pragmatism. Okay, bibigyan kita ng chair, dapat alam mong gamitin ang chair. Pero sa paggamit mo ng chair, tagilid ka, nagkaroon ka ng scoliosis. So yung chair ay naging dahilan ng scoliosis mo. Kasi hindi lang enough na ginamit mo, pinractice mo, dapat nakatulong sa development mo. In that case, yan yung tinatawag na progressivism. Everybody say? Progressivism. Say that again? Progressivism. So, anong gusto ng progressivism? Nag-improve yung sarili, yung taong gumamit nun. Yung gumamit lang, pragmatism. Pero for self-improvement, progressivism. Pero pag ang nakikinabang, ang damot mo naman, ang nakikinabang lang sarili mo. Dapat ang nakikinabang yung greater number. If there is such a thing as greater good, then it should go for a greater number. Ito yung greater good for a greater number. Everybody say? Greater good for a greater number. Ito yung utilitarianism. Everybody say? Utilitarianism. Say that again. Utilitarianism. Say that again. Utilitarianism. Ginamit. Utility. Ginamit ng mas nakararami yung maganda. Eh sabi nila, ayoko ng mas nakararami lang. Gusto ko society mismo ang makikinabang. Pumasok ang social reconstructivism. Everybody say? Social reconstructivism. Okay, review natin. Review. Follow me. Sabi natin, by nature, ang tao matututo. Pero may kailangan kang gawin para maging whole. Pero kahit pabuo yan, I can still change.
Ano yung P? It's all about? Pag positive? Negative? Sino to? Ano to? Okay. Si kwento ni? Ano yun? Okay. Tapos, sino yung T? Ano yun? Ano yung tatlong law? Readiness, exercise, effect. May pinahabol. Ang unang-una. Pinakang-huli. Pinakang-bongga. Tapos, requirement. Ang may magkaaway, sino? Si idealism and realism. Ang sabi ni idealism, pag siya'y nasa thought. Sabi naman ni realism, senses. Merong referee. Sinong referee? Saint Thomas Aquinas. Ang kanyang libro ay tinatawag na Summa Theologica. Everybody say, Summa Theologica. Okay, na yun. Sabi natin, may mga bagay na never changing. Sagot? May mga bagay na basic. Sabi ng isa, truth solve? Are problems changing? Should truth change? Sino may sabi nun? Anong philosophy yun? Instrumentalism. Education is or for life? Okay, anong klaseng creed? Pedagogic creed. Everybody say. Tapos D in E. Ano yung sabihin nun? Democracy in education. Uy, tama? Yung nakikita ng census ko, pwede kong piliin. Ano yun? Existentialism. Ay, ang referee nilang dalawa, sabi, hindi kailangan marunong gamitin o i-practice. Ano yun? Pragmatism. Para makatulong sa pag-unlad ng tao. Progressivism. Para sa mas nakararami. Ha? Para sa society. Social reconstructivism. Ayos ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Okay. O sige, close your eyes. Everybody close your eyes. Ang magmulat dyan ang huli mong paningin. Yan ang huli mong paningin. Okay. By nature, ang tao pwedeng matuto. O, naalala niyo pa ang difference ng learning and development? Naalala niyo pa? Anong ginamit ko? Yung bata, dating gumagapag, biglang ano yon? Kasi hindi kailangan ituro. Tama? Nature, by nature, matututunan niyo yon. Pero kailangan maging whole. Ano yon? Pero kahit pa buo, pwedeng magbago. Ha? Sino yung P? Ano yung kay Pablo? Ano yung classical conditioning? Sino yung S? Ano yung S? Ano yung O? May kinalaman sa? Ang reinforcement ay pwedeng? Negative. Pag positive, ano yun? Pag negative? Sino nagwi-weaken? Sino yung B? Ano yung kay Bandura? Anong letter? Okay, kwento ni? Ano yung una? Sunod. Sunod. Tapos? Ay, sino yung T? Anong theory? Ano yung tatlong initial law niya? Yung unang-unang natutunan? Pinakang huli? Pinakang bongga? Tapos? Pag hindi ko nakikita, it does not exist. Never changing. Never changing. Basic like the 3 R's. Truth solve. Problems are. Therefore, truth should. Anong philosophy yon? Kanino yon? Is or for life? Anong creed? Tapos D, democracy in education. Pero kailangan kong makita, ano yon? Okay, sino ang referee ng realism at idealism? Okay, pero yung nakikita ko, kailangan kong piliin by choice. Ano yon? Okay, pero kailangan magamit ko at ma-practice ko. Para sa personal development ko. For the greater good of greater number. Ano? For the society. Okay, now, everybody, open your eyes. Palakpakan yung sarili nyo. Okay. Isang sem yung pinag-aralan, nagkanda-leche-leche kayo. Isang board lang pala ang katapat dito. Any question, i-refer nyo lang dito, makukuha nyo siya ng tama. O, kita nyo, anong nakasulat dito?
Sabihin niyo yung word. O, yung iba sumali kayo, ha? Huwag kayong parang baog dyan, ha? Ano to? Ito. Okay, ano ang sulat dito? Ano? Oh. Ano to? Ito. Sino to? Ito. Yes. Ito. Pedagogy. Ito. Okay. Senses. Ito, sinong referee? Dito, choice. Okay, tapos ito. Okay. So huwag nyo lang kopyahin kasi ang gagawin ko, ipopost ko sa wall ko sa Facebook, doon yun lang i-download. Ilalagay ko na lang to, ha, para doon. Tapos, ano lang technology, use technology, no? Para mamaya kayo mag-recall. Ipopost ko to. Ayan. Tapos doon na kayo magtanungan, no? Okay? Pero, ayan. Pwede nyo na picture kung gusto nyo picture. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay?